Mahal, tayo po mag-isang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. O dakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa husto mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng mensahe, ikaw mahal na Pinoon magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, Diyos, sa paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kailang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin magagawa at sa pagdalangin na aming kagalang-galang at minamahal Pastor Willie Salmeda, ang iyong Holy Propeta, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly beloved and honorable assistant pastor Lina Comon Almeda. I also greet the beloved Almeda family, sa aking mga kasamang mga manggagawa, mga ngaral, sa inyo lahat, minamahal na makapatiran, happy 28th church anniversary sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lakasan pa natin ang palakpak sa ating Diyos na buhay minamahal. Everybody say, praise the Lord! Talagang himala sa lahat na himala. Dahil sabi ng Pag-asa, nung unang forecast nila minamahal, tatama dito sa ating lugar mga Biyernes or Sabado ang bagyong Uwan, Cagayan or Isabela. Pero hanggang ngayon nasa Pacific Ocean pa. No? Nag-iisip pa siguro saan sila tatama. Naalala ko yung Bible study sa Santa Ana, Cagayan, kung kasama pa si Brother Chris doon, nung sinabing signal number 5 na tatama sa Santa Ana. Kasama si Brother Joven. Tatama sa Santa Ana, alas 8 ng gabi. Naka-schedule na kami ng Bible study sa mga Aita, malapit sa dam. Papasukin yun, pabundok ng Sierra Madre yun. So alas 8 ng gabi, tatama, papunta na yung bagyo. Napakalakas na bagyo yun. Signal number 5 din yun, minamahal. Natuto tayo, at tayo po ay tinuruan ng mga pastor na tumayo sa pananampalataya. Sabi ko, tuloy tayo. So pagdating namin doon sa area, alas 6 na ng gabi, mahangin na, hangin, lakas ng hangin. Binitbit pa namin yung mga speakers sa kabila dahil ang venue ng Bible study doon sa mga Aita, sa kabilang ilog, tatawid ka ng dam. So ibig sabihin, kung matuloy yung bagyo, hindi na kami makabalik. Matrap kami doon dahil paano kami makatawid sa dam? Iaapaw yung dam. So umpisa kami mag-alas 7 na. Inaantay ko na yung alas 8 na tatama yung signal number 5. So hindi na ako nagbukas ng Bible dahil ililipad na yung Bible sa pulpit. So naka-close yun.
Sa mga Aita, parang palingon-lingon na sila, parang gusto na nilang bumalik sa bundok, sa bahay nila. So tuloy pa rin yung Bible study. Natapos kami mga alas 9 na o mag alas 10 na. Walang signal number 5 na dumating. Kinabukasan, tiningnan ko yung, kasi mayroon silang kung saan dumaan eh. Palapit na pala sa Santa Ana. Nung mag-touchdown na sa Santa Ana, biglang bumalik, binaybay ang Sierra Madre at lumabas sa Dinapigi, dumaan doon sa may Santa Fe, dyan sa area na yan, papunta na ng Ifugao. Daming damage doon, minamahal. Ibig sabihin kung natuloy yun at matamaan kami doon, ewan ko lang kung makabalik pa kami sa lakas ng bagyo. So, ibig sabihin doon, kontrolado ng mahal na Panginoon ang bagyo. Amen! O ngayon, kung halimbawa tama yung forecast ng Pag-asa, ibig sabihin, tuloy ang ating church anniversary, magliparan lahat to, pati to, basa lahat ng ating mga instrument, lahat yan. Ang lakas pa naman. Tapos uwan pa. Alam yung uwan sa amin, na Bisaya term yung uwan, ang ibig sabihin ulan. Sa amin, uwan. Oh? Bago lang binagyo at inulan, ang Cebu, daming patay. 100 plus na. 100 plus pa rin yung missing. Daming bahay na nasisira. Ngayon, itong susunod na bagyo, buong Pilipinas ang saklaw niya sa ikot ng bagyo na yan. Yung ibig sabihin, ulanin, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi pa nakabangon ang Visayas, bagyo uli. Ito ba, minamahal, ay natural disaster? Kasi karamihan sa ating pong naririnig, natural disaster. Natural, ibig sabihin, natural. Oh, natural naman talaga yan. Babagyo talaga itong ganitong buwan. Tapos pagdating ng January, February, March, April, tag-init. Tapos tag-ulan, tag-bagyo naman uli, tag-init. Yun yung tinatawag na natural. Kung natural lang ito, minamahal, bakit mayroong sinasabi doon sa insurance, pag ikaw ay bibili ng sasakyan, mayroong tinatawag na acts of God. Diba sa insurance? Mayroong acts of God. Pag magpa-insure ka ng sasakyan, brand new, pagbayaran mo yung acts of God at mabaha yung sasakyan mo, o tamaan ng bagyo, masira sa lindol, magbabayad ang insurance sa'yo dahil ikaw ay nagpa-insured ng acts of God. Amen. Yung ibig sabihin, ang lindol, ang bagyo, o anumang kalamidad, tinatawag yan na acts of God. Kaya lang, kahit nagpaparamdam ng mahal na Panginoon, nagmamatigas pa rin ang tao. Mabasa po natin yan sa Revelation chapter 9, verse 20 hanggang 21. At ipong basahin, kung mayroon pong Ilocano, tsaka Tagalog, para maunawaan sa lahat. No? Gusto po nating maunawaan sa ating pong mga beloved viewers na nanonood, lalo na dito sa parte ng Northern Luzon, na ang salita ay Ilocano, ang majority, minamahal. Ating pong basahin. Kung wala pong Ilocano, Tagalog na po, minamahal. Buksan po natin ang ating Biblia, pakinggan po natin ng mainam. Dito po mga minamahal sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 9, ang mga talata po ay 20 hanggang 21. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man.
at sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Kahit sa kanilang pagnanakaw. No? So dahil sa mga kalamidad na yan, mga bagyo lindol, na-expose yung mga ghost projects or mga substandard na mga flood control. Sino nag-expose? Ang mga kalamidad na yan. Yung mga lindol, yung mga bagyo na yan. Oh, kahit nandyan yung mga kalamidad na yan, sabi dito, minimal, hindi pa rin sila nagsisisi. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagnanakaw. So, Revelation chapter 9, verse 20 to 21 describes a scene where people who survive plagues and disasters still refuse to repent and turn away from their sinful ways. So, sinabi po dito, minamahal, despite experiencing severe divine punishments, people remains unrepentant, continuing to worship idols and demons. Idols and demons. Hindi po alam ng tao na sila po ay sumasamba na pala sa demonyo. Sino bang tinatawagan ng mga tao pag may makalamidad? May parating na bagyo. Ang lindol, hindi, unpredictable po yan. Hindi mo malaman na parating ang lindol. Bagyo. Nung na-forecast na mayroong tatamang bagyo sa Cebu, sa part ng Cebu, galing sa Leyte, matatamaan parte ng Northern Bohol, Cebu, papuntang Negros, sa palabas ng Palawan. So ano pong mabawasan natin sa media, sa Facebook, sa social media? Senyor Santo Niño, iligtas mo kami. San Pablo, San Juan, Santa Maria, sino-sino mga tinatawagan? Lalong nagagalit ang mahal na Panginoon. Wala pong ibang makapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. Eh, ba't katatawag pa sa iba? Diba? Parang presidente yan. Nagpadala siya ng mga sekretary niya, Secretary of Education, Highways, Transportation, para tulungan yung mga tao, DCWD, Secretary. Tapos, ang mga tao, doon, nagpasalamat doon sa mga sekretary o mga direktor na nakasalamuhan nila, hindi nila pinasalamatan ang nagpadala. Na hindi nila alam, ang nag-utos doon, ang presidente. Amen? Para bang minumura ang presidente at pinapasalamatan yung mga departamentong tumutulong sa kanila na hindi nila alam na ang nag-utos doon yung presidente. Amen. Parang ganun din sa mahal na Panginoon. Sino bang nag-utos ng sa mga propeta? Sino bang nag-utos sa mga apostoles? Di ang Diyos. Amen. Eh bakit ka doon magpasalamat? Dapat sa Diyos ka magpasalamat. Dapat ang Diyos lang ang luhuran. Wala nang iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Biglang nag-emergency alert dito. Asahan higit sa 3 metro taas ng alon at storm surge dulot ni Bagyong Uwan. So lumikas ang mga nasa mababang lugar na nasa tabing dagat. Mabuti na lang hindi tayo sa tabing dagat. Amen. Binigyan at biniriyaan ang Cagayan Valley Region ng defense. Yung Sierra Madre from Santa Ana down to Bicol Region. Napakahabang bundok yan.
kung hindi nilagay ng Malapino dyan yung bundok na yan, ewan ko lang. Amen? Deterrence yan eh. Pagdating ng Signal Number 5, pagdating sa Sierra Madre, siyempre may bundok diyan, may mga kahoy diyan. So parang hihina siya. So may tendency siyang hihina, malusaw. So protection yan. Kung walang Diyos, minamahal, sino naglagay ng protection diyan? Alam, magbigla lang, nagbigbang, bang! Tapos mayroong protection diyan. Ang labo naman ng theory na Big Bang. Lalo na yung evolution. Bigla lang tumubo yung mga bundok na yan dahil sa evolution. May Diyos talaga. Hindi siya nakikita, pero siya ay buhay. Para siyang hangin, hindi mo nakikita, pero humihinga ka. Ganon din ang Diyos. Hindi siya nakikita, pero dumidinig siya ng panalangin. Sabi pa nung nagpatuto kanina na mayroong 5 klaseng sakit sa puso. Halos lahat, pinuntahan na niya. Lahat na relihiyon. Wala ngang kaligtasan sa relihiyon eh. Pag doon ka sa relihiyon, pupunta, wala kang kaligtasan doon. Walang kagalingan ang karamdaman sa relihiyon. Bakit? Magpapagaling ba ang sakit ang relihiyon? Hindi. Maligtas ka ba sa relihiyon? Hindi rin. Isa lang ang nagsasabi na siya ang daan, katotohanan, at ang buhay, si Jesus. Everybody say, praise the Lord. Na inangkin ng mga relihiyon, si Jesus ay sa amin lang. Para bang ang Panginoon, nilagay nila sa box, diyan ka lang, Panginoon. Huwag ka nang pumunta sa iba. Amen ka. Hindi ganoon eh. Tituluhan ka agad. Pangalanan ka agad. Hindi yun. Ang patunay na ang Malapino'y kasama mo, yung kapangyarihan ng Diyos ay nandyan kumikilos. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, may mga kasalanan na minensyon ng Bible. Refusal to repent. Sins mentioned. Ano pong kasalanan ang minimension? Idolatry, worshiping demons, and lifeless idols made of gold, silver, bronze, stone, and wood. Murders, committing acts of violence and killing others. So, pinapatay yung mga kalaban, no? Magkabilaan yan, patayan, kasalanan yan. Magic arts or sorceries, engaging in witchcraft and occult practices. Sabi nga ni Brother Efren kanina, pumupunta na siya sa mga albularyo, walang kagalingan ang sakit sa puso niya, minamahal. Sexual immorality, participating in fornication and other sexual sins. Lalo na yung mga nagmamarcha na ngayon, minamahal, yung mga sinasabing sila daw ay nagpo-promote ng same-sex marriage. Pwede ng mag-asawa ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Galit na galit ang Malapino dyan. Amen. Damay tayo. Thieves, committing acts of stealing and robbery. Ito na yung corruption. Imagine, billion-billion pala yan. At tayo naman natutuwa, ay salamat, yung aming ilog nilagyan ng flood control. Yung pala billion-billion, tapos ang nilagay doon, million, ang ninakaw, sobras kalahati. Akala nila makalusot sila. Alam ng Malapino niyan. At ngayon, nakakahiya na minamahal, nagtatago na sila. Dati talagang sinasaluduhan sila ng mga tao. Sino yan? Ay, si contractor yan, si engineer yan. District engineer dito yan. Talagang ganda na sasakyan. Si congressman yan. Talagang sinasaluduhan ng mga tao. Nabaha ang mga tao. Bakit kaya? Naggalit na ngayon ang mga tao. Takot na naman sila ngayong magpakita. Ang iba naglayas na. Sino gumawa niyan? Sino nag-expose?
Hindi tao. Ang nag-expose ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ha? Hindi gawa ng tao yan. Gawa ng Malapinon. Sabi nga ng Biblia, minamahal, papahiyain niya ang mga marurunong. Amen. Papahiyain niya mga marurunong. Wala kang makitang marurunong na ginagamit ng Panginoon. Yung talagang sabi nga nila, ano kaya kung yung mga graduate ng UP, no, sila yung maging preacher? Galing siguro mangaral. Graduate ng Harvard, graduate ng Ateneo, sila yung magiging manggagawa. Ang galing siguro nila. Hindi, sabi ng Biblia gagamitin ko yung mga walang alam para pahiyain yung mga nagmamarunong. Amen. Sa Amerika, may mga preachers doon. Hindi na preacher ang tawag, hindi na pastor, doktor. May mga PhD na sila title, Doctor of Divinity. Talagang patong-patong yung kanilang yung mga awards being Bible scholars. Pero ilan lang ang membro? Wala pang 50. Wala pang 50 membro, puro pa may sakit. Nagmi-maintain ng gamot. Tingnan mo. Nasaan yung PhD ng mga title nila? Nung pumunta kami ng Africa, sabi ng isang bishop, kindly seminar our church leaders. That was 2015. Pagdating ko doon, mga 30 na mga church leaders, sabi ko, identify yourself, parang napakilala sila. I am apostle, ganyan. Yung isa naman pagtayo, I am prophet. Yung isa naman, I am bishop. Wala talagang preacher. Mahiya nga silang magtawag sa akin na preacher dahil, imagine, apostle, prophet, pastor, bishop, evangelist, yun yung karamihan doon. Tinanong ko, bakit? Ganun ang mga title nila. Sabi nila, wala dong maniniwala sa kanila pag hindi mataas ang title na hawak nila. Yung pala, pag sabi dito, ang ating visitor, apostle, ganyan, doon maniwala ang mga tao sa title. Dito, minamahal. Hindi sa title na naniwala, sa himala. Amen. Nung kami nag-fellowship, marami kami sa isang room, nagkrusada, maya-maya habang nagpupuri, hindi ko naman naunawaan yung kanta nila dahil native na language yung ginamit. Maya-maya bigla silang may sabay-sabay na tumba, akala ko na puspos. Tapos sumigaw yung bishop, hallelujah! Tinanggal yung belt. Pinagpapalo yung natumba kasi gumagapang siya na parang ahas. Ganoon. Yung 5, sabay-sabay gumagapang na parang ahas. Pinalo, pinagtutulungan. In Jesus' name, cast out in Jesus' name. Wala pa rin. Naawa ko doon, bakit kaya yun? Bakit ka pinalo? Bakit ganun? Bakit gumagapang na parang ahas? Sabi ni Bishop, Brother Danny, they are possessed with the spirit of snakes. Pagod na daw sila. Kindly help us. Anong gagawin ko? Tanggalin ko rin yung belt ko at papaluin ko rin. Sabi ko, Malapinon, ano gagawin ko dito? Nalangin muna ako, lumuhod muna ako sa pangunat dalangin ng aming kagalangal at minamahal na Pastor Willis Almeida sa pupadalangin ng kanyang buong pamilya. Malapinon, gabayan mo ako. Iniisa-isa akong pinuntahan. Hinipo ko lang. In Jesus' name, cast out, demonyo ng masamang espiritu. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Biglang tumayo na magpag siya, tumayo. Pinuntahan ko rin yung 4. May tumayo silang 5 na. What happened? Sabi niya, what happened? Nagtaka yung mga African. Pinalo nila ng pinalo. Hindi lumabas ang demonyo.
Tapos sa atin, hinipo ko lang ng ganun. Sa pagdalangin ng mahal pastor, gumaling na. Hindi ko alam, sa labas pala, mayroon ding ipinanganak na lumpo, 5 years old na babae, bata. Nilihas din ng mga bishop doon sa labas. Nilihas. Be healed. Tapos binitawan, lumpo pa rin. Beloved wife ko nandoon sa sasakyan. May nangusap sa kanya. Lumabas ka. Ilihas mo ang bata, makalakad. Ni-rebuke pa niya. In Jesus' name. Sabi niya. Si Jesus na nga nangusap, ni-rebuke pa niya in Jesus' name. In Jesus' name, hindi ako preacher, hindi din ako prayer warrior. Nangusap ulit, lumabas ka. Ilihas mo yung bata, makalakad. Hindi ka, talaga nakipag-argue siya sa boses. Hindi nga ako preacher, hindi din ako prayer warrior. Pangatlo, parang mabingi na siya sa lakas. Lumabas ka! Ilihas mo ang bata at makalakad. Nagulat siya, minamahal. Pagdilat ng mata niya, nandoon na siya sa lupa, nakaluhod na. Paano siya nakalabas doon sa kotse? Nakaluhod na siya, nakataas ng kamay. Nilapitan yung bata. Sabi niya, sa pagdalangin namin mahal, Pastor, malapin mo ako pahiyain. Hindi na siya nag-English. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, mula pa hanggang tuhod, hanggang baba, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka, be strong in Jesus' name. Sabi niya, lumakad ka sa pangalan ni Jesus. Hinaplos niya. Binitawan ng nanay yung bata, tumakbo yung bata. Nakita nila lahat yun. Sabi ni Bishop Mochoma, Father Danny, our tribal leader here want to donate 10 hectares of land for the chapel of the Jesus Miracle Crusade. Pinuntahan namin si Norbe. Ang lawak, ang patag. May mga kahoy pa siya. Lawak. Pinaikot. 10 hectares daw yun. Tapos yung katabi, napakalawak na mga plantation ng kamatis, patatas, mais, mga may-ari, mga foreigner. Kasi ang mga tribal leader doon, sila yung may-ari ng, kung tribal leader ka sa isang lugar, ikaw ang may-ari ng lahat ng lupa doon. Tapos ikaw mag-donate ka na lang kung sinong bigyan mo. 10 hectares. Hindi tayo registered doon sa Zambia. Siyempre, iniwan namin sa bishop. Bishop, kindly follow up yung title. Mai-title na talaga. 2015 yun. Ngayon, 2025, biglang nag-chat sa akin, Brother Danny, I want to be rebaptized in Jesus' name. Gusto niyang magpaturo. Gusto niyang sumunod sa anong ituro sa Jesus Miracle Crusade. Gusto niyang magpa-train. So, really? Yes. Come to our place, sabi niya. Or I will come to your place. So, kung mas maganda kung kami ang pupunta dahil hindi lang siya ang bautismuhan, pati membro niya. Pati mga pastor. Sabi ko, mahal ng Panginoon, anong gagawin namin? Wala kaming pamasahe. Sabi ko, maybe on June or July. Pagdating ng June, July, wala pa rin. Hindi basta-bastang pera ang gastusin. Kulang pa ang 200,000 doon. Papunta pa lang yun. Wala pa pabalik. Tapos, tipid na kami ng tipid. Mag-ipon nga tayo. Yung Marag Valley naman, palaging nagchat-chat sa amin, kumusta ka, Brother Danny? Sabi ni Kapinong, yung LPA commander na nabaptize sa atin, kumusta ka, Brother Danny? Ako naman na konsensya, sabi ko, okay po, pero huwag po kayo mag-alala, magbibisita kami dyan. Sabi, salamat. Nakonsensya ako. Pero kung pupunta kami doon, nag-ipon kami ng pera para sa papunta ng Zambia, makuhaan yung budget. Pupunta ka doon, mga kulang-kulang 10,000. Snack,
pangkrudo, pagkain pa sa sasama, ilang sasakyan ang dadalhin. Pinupuspon namin ng pinupuspon yun, tapos nag-apply na kami ng visa sa Qatar, hindi pa na-approve ang visa. Sabi ko, love, puntahan nga natin yung Marag Valley. Baka yan ang naging hadlang na hindi tayo ma-aprobahan sa visa. Pinuntahan namin. Habang pupunta na kami, naghahabol, hindi pumapasok yung kambyo sa Innova. Sabi ni Daniel, pa, hindi pumapasok ang kambyo. Paano? Patayin muna natin pa. Tapos, andar uli. Ipasok muna, andar. Andar. Sabi ko, pag-akyat sa Marag, halimbawa, nagtersira siya. Kailangan magsigunda, patayin muna bago isigunda. Di atras yung Innova. Mahulog kami. Sabi naman ng mga sakay, sana kasi kasama Sister Abet, territory na lang. Oo nga, naka-standby lang yung territory namin. Dami ng mga narinig ko. Sabi ko, all things work together for good. Sabi ko, kaya? Tawagan ko na lang yung battalion commander ng 17th IB. Sabi naman mayroong nagsabi, nakakahiya ka pa. Hindi, tingnan natin kung talagang tutulong sila. Kasi nakakatulong naman tayo sa kanila eh. Tawagan ko. Sabi, sige Brad, magpaalam ako kay CEO. Mayroon kaming van dito. Daan ka dito. Kaya pa bang tumakbo? Kaya pa naman. Daan ka dito. Magkape muna tayo. Pagdating namin doon, pinakape nga kami, pina-snack. Tapos sabi naman ng beloved ko, madali tayo. Magabihan na tayo. So, sabi niya, Brad, pasensya. Hindi makaakyat yung van doon dahil marami pala kayo. Pero yung sila Brother Benji, yung L3, pinauna ko na. Ano sir? Pwede ba military truck na lang? Naku, mas maganda. Military truck. Mas maganda sir. O sige, tawag niya. Yung KM, yung Korean military truck, yung mas maliit sa 6x6. Tawag. Ang takbo naman, 100 to 120. Naku, parang mamatay na yata tayo dito sa biyahe na to. Kalooban din, pagdating namin doon, mga alas 7, walang tao. Yung mga upuan, wala. Nandiyan na upuan, walang tao. Sabi ko, katukin. Tulog na daw, kinakatok. Nung nalaman, Jesus Crusade, naglabasan. Nung nalaman ng mga Aita, Jesus Crusade, naglabasan sila. Kung ilan yung mga taong lumabas, napuno yung upuan na hinanda. Nung pinamigay na yung mga t-shirt at saka payong, kung ilan yung taong dumalo, mga abot 60, ganyan, 60 din yung payong. So, ibig sabihin, yung mga ganyang bagay, minamahal, makikita mo, Diyos talaga ang nagkokontrol. Amen? Oh. Kasi kung 100 yung dumalo, 60 lang yung payong, uuwi yung iba, magtampo. Wala akong payong. Kung ilan yung payong, yun din yung pinadala ng Malapino. So makikita mo dyan, minamahal, na lahat at galaw natin, ang mahal na Panginoon ang nagko-control. Amen? Bakit nandito ka? Sabi ng Biblia, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Nung rumagasa yung baha, nangaanod yung bahay, nangatabunan yung mga bahay, bubong na lang doon sa Cebu. Nagpa-back up prayer si Sister Jael, asawa ni Brother Eddie Mamawag. Nasaan na daw yung kanyang mama, mga kapatid, dahil yung nabalita, wash out yung buong subdivision. Wash out. Daming patay. Missing. Nung humupa na yung baha at mayroon ng nakakontak, ang bahay nila hindi kasama sa na-wash out.
Hindi kasama sa nalubog. Kasi yung kanilang bahay, nilagay sila doon sa may parang bundok-bundok konti. Yung mga mayayaman doon sa may magandang pwesto. Sila nilagay doon sa may bundok-bundok konti. At yung mga kapitbahay nila, taga-usig sa kanila yung galit sa kanila, pinagtatawanan sila dahil born again sila. Pero nung dumagasa yung baha, sila lang na natira. Ganyan ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Sabi ng Mateo 6:33, all things work. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sa Roma 8:28, all things work together for good to them that love God. Lahat ng mga sakuna na ito, mga super typhoons na yan, ay plano ng mahal na Panginoon lahat yan. Paraan ng Diyos yan para ang tao maghanap ng kaligtasan. Amen. At isa pa sa nakakatakot at nakakabahala, sabi ng preaching natin mahal na pastor, paghihinto na ako sa pagpapanalangin at pag-aayuno, lulusob ang mga komunistang Chinos sa bansa natin. Narinig ko talaga sa preaching ng mga pastor yan. Paghihinto na ako sa pagpanalangin at pag-aayuno, sasakupin tayo ng ibang bansa. Ano pong balita? Naghahanda ng Armed Forces of the Philippines sa gera na 20 to 30 days. Kasi hindi naman pwedeng maggera na tutulong kaagad ang Amerika o ibang bansa sa atin. Umpisa pa lang ng gera, tutulong sila kaagad. Bawal po yun. Bawal. Mayroon pong rules ang gera na sinusunod na batas ng United Nations. Dapat lumaban ka muna bago ka tulungan. So 20 to 30 days munang makipagpatayan ang mga sundalo natin, mga Air Force, Navy, sa loob ng 20 to 30 days. Pagkatapos doon, bago tutulong yung ibang bansa. Pinaghahandaan na yan ngayon. So sabi ko nga, tugma, isang sinabi ng mga pastor, pag hindi na ako manalangin at hindi na ako mag-ayuno, lulusob ang mga komunista. Ang mahal na pastor, nandoon na sa piling ng mahal na Panginoon. Sunod-sunod yung mga super typhoons, sunod-sunod yung mga lindol. Dahil sabi nga ni mahal na pastor, pag hindi na ako manalangin at mag-ayuno, lulusob ang ibang bansa, kalamidad, bagyo, super typhoons, mga lindol, papasok. Dati, sabi ng Pag-asa, signal number 5. Sabi ng pastor, 5%. Hindi natuloy. Minumura ang Pag-asa. May darating na bagyo. Dadaan sa Metro Manila, may krusada. Sabi ng pastor, matunaw. Sa Pacific Ocean pa lang, matunaw na yung bagyo na yan. Pagdating natin sa Luneta, ang init-init, walang bagyo. Diba? Pero ngayon, kung ano yung sinabi ng Pag-asa, perfect. Pag sabi, dadaan dito, ganitong oras, ganitong araw, dumaan nga. Nasana yung ibang lugar. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Maya-maya, kinagabihan, wala na. Baklas na yung mga atip. Di ba? Perfect na yung prediction nila dahil wala nang nanalangin para ihinto, para matunaw. Amen? Amen? Maghanap ng mga tao ngayon. Mayroong mga religious leaders na kayang gawin yon? Wala. Nung pumasok ang ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, lahat ng religious leaders, inuusig ang mga pastor, hindi na doon makababang buhay. Pinatunayan ng Diyos na kasama ng mga pastor ng Panginoon. Kompleto kaming lahat buhay. Tahimik silang lahat.
napahiya sila. Amen? Yung mga masasamang headline sa mga pahalagan, nagbago, nilagay doon, kakampi ni Pastor Almeida ang Diyos. O, diba? Amen? Size 33 ng Matthew. At huling talata, Roma 8:28. Ito'y Matthew 6:33. Ganito po ang sinasabi. Ngayon kanyo nga umuna, ito'y pagarian ti Diyos, kenti kinalintig na, ket iso amin dagito'y abanbanag, may nayon danto kada kayo. Amen. Tagalog. Tagalog. Tapos sundan sa Roma 8:28. 6:33. Dito po mga minamahal sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 6, ang talata po'y 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Everybody say praise the Lord. Roma 8:28. Sunod ka agad yung Tagalog. Ati po mga instrumentalist and singers, paghanda. Iti surat ni Pablo, kadagiti taga Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. Ket ammo tayo, adagiti amin abanbanag, agtitimpuyog dang agaramid, amay paay iti pagimbagan. Dagiti agayat ni Diyos, dagiti naayaban, kas iti panggap na. Amen. Tagalog po. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, talata 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Everybody say praise the Lord. And we know that all things work together for good to them that love God. For good to them that love God. Pero yung hindi naniwala sa Diyos, hindi naglilingkod sa malapay noon, hindi po kabutihan para sa kanila. Ayun, pagdating ng mga kalamidad, bagyo, lindol, instead na magsisi, ayan, nagmumura. Kahit pa ang demonyo mumurahin mo, demonyo ka pa rin. Amen. Kasi nagmumura ka eh. Ibig sabihin, pag once magmura ka, papasok sa iyo ang demonyo. Galit, puot. Walang blessing. Pero ang mga anak ng Diyos, pagdating ng mga sakuna, mga trahedya, praise the Lord. Diba? Hallelujah. Nagpupuri lang sa mahal na Panginoon yan. Tumayo po tayong lahat, may namahal. Hallelujah. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ito po yung panahon na tayo po ay magligtas at magligtas ng kaluluwa. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot na ipangaral ang buong salita ng Diyos. Lapit po sa lahat ng mga baguhan, may namahal. Our beloved visitors, come forward. Paki-assist lang po minmal ang mga baguhan, mga bisita. Lapit po kayo sa harapan. Mahal kayo ng mahal ng Panginoon. Kung darating man ang mga sakuna na yan, bagyo, lindol, o anumang mga kalamidad, at least nasa mahal Panginoon tayo. Pangako ng Diyos, ililigtas niya tayo. At napatunayan na natin yan, may namahal. Hallelujah. Samahan po natin ang mga baguhan. Lahat
gustong magpalihans, gustong ma-revive, lapit mo sa harapan. Yung gustong magpalihans, gustong ma-revive sa paglilingkod, may mahal. Hindi na kailangan magpabanjing-banjing pa tayo. Panahon na po tumin na mahal na magpakainit tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This is the Master's plan, and He holds our future in His hands. Don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Hallelujah. We walk in grace and knowledge, but this is the first and the last. And like a tapestry, weaving you and me to somewhere be just like God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His best, when you can't trace His hand, trust His Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lord is faithful and true. He'll know those promises for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His best, when you can't trace His hand, trust His It's too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His best, when you can't trace His hand, trust His Hallelujah. God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His best, when you can't trace His hand, trust His So when you don't understand, when you don't see His best, when you can't trace His hand, trust His Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mayroon po minamahal. Hallelujah.
mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements for salvation. Unang-una, pananampalataya. Ang pananampalataya ay makakamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Mga Gawa 3:19. Magsisi ang bawat isa at maglingkod sa Diyos para darating sa inyo ang kaginhawaan. Pangatlo, huwag po niyong kaligtaan na tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mahugasan na papatawad ng ating makasalanan. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Pag mapatawad ang kasalanan, gagaling ang karamdaman. At patuloy kayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Mamaya i-announce po yung address at schedule ng services. Ang Diyos ay magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Mga Mateo 3:11. Itaas mong inyong makamay, 2 kamay po, minamahal. Itaas mong inyong 2 kamay. Sumunod kayo sa panalangin ito. Banggitin po niyo taos puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat, tumanggap sa iyo malapit bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila malapit sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng Panginoon. Iligtas mo sila sa kanilang mahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan na may karamdaman. Ginawa ko rin dyan dati noon, minamahal, nung ako'y dumalo sa Baguio City Crusade. That was 1991. Mayroon pa akong sakit sa mata, yung pterygium. Halos mabulag na po ako nung sakit na yon. Acute sinusitis at saka ulcer, minamahal. Yung sinusitis ko, parang mabibiak yung aking noo pag umaatake. Pati yung aking ulcer, nahihimatay ako, minamahal. Pag dalo ko sa krusada, himala lahat na yun, pinagaling ng mahal na Panginoon. So gawin po natin yan, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. At kayo na po ang mag-rebuke. Ano pong karamdaman na yan? Sakit sa puso yan, high blood, diabetes, cancer o anumang mga sakit o mga bisyo, palayasin sa pangalan. So tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa malapinoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa na banggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banalapan, malapinoon, patawarin mo kami. Patawarin mong lahat na narito, malapinoon. Hallelujah. Sa pangunat dalangin, malapinoon ang iyong propeta sa walang kapanahunan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel de Salmeda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po natin ang ating 2 kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Talon po tayo.
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Palapakan natin ito mahal na Panginoon. Huwag muna kayong umupo. Tayo muna kayo. Naka-live po tayo, minamahal. Kunan po yung crowd para makita ng ating mga kababayan. Lahat na gumaling noon at hanggang ngayon, yung pong mga baguhan na nito sa harapan, huwag po magtaas ng kamay yung hindi gumaling dahil ang mga sinungaling itatapon sa impyerno. Naramdaman mong gumaan yung pakiramdam mo. Yung iba yung pakiramdam mo kanina kaysa ngayon, minimal. Ang ibig sabihin, mayroon ka nang natanggap na kagalingan. Lalo na kung magpabutismo ka sa tubig sa Panginoon Hesus, 100% gagaling yan, minamahal. So, pakitaas at iwagayway po yung mga kamay nang nakatanggap ng kagalingan sa pangalan nating mahal na Panginoon. Dalawang kamay, iwagayway, minamahal. Iwagayway, sumigaw po kayo ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Nakita na mahal na Pinoon ang inyong pong pagpapasalamat at kamtin po ninyo ang kumplitong kagalingan pag kayo po ay magpabotismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po'y dumako na po, minamahal, sa ating pong announcement at ating pledges by Brother Pedro. Pledges by Brother Pedro at saka announcement